Kulang 15 oras na lang bago mapaso ang ibinigay na deadline ni US President Donald Trump sa Iran para makipagkasundong wakasan ang gera. Kapag hindi nangyari yan, asahan na raw ang complete demolition ng Amerika sa Iran. Ang posibleng epekto niyan sa bansa at sa mga OFW alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang malawakang pag-atake sa mga civilian power plant at mga tulay sa Iran kung hindi raw gagawa ng kasunduan ng Tehran para tapusin na ang giyera. 8 a.m. bukas, oras dito sa Pilipinas, ang itinakdang deadline ni Trump para sumunod ang Iran sa mga kondisyon ng Amerika. Hiling ni Trump sa Iran, isuko ang kanilang nuclear weapons at buksan ang Strait of Hormuz. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Pinal na raw ang deadline ni Trump, pero dati na rin niyang binago ang mga itinakdang deadline. Tumanggi naman siyang sabihin kung merong civilian targets. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't would want to say tell is you that. off- We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Kasunod ng banta ni Trump, nananawagan ng Deputy Sports Minister ng Iran sa mga kabataan, mga atleta at cultural at artistic figures na bumuo ng human chain sa mga power plant sa kanilang bansa. Dagdag niya, war crime ang pag-atake sa pampublikong infrastruktura. Nauna na ring nagbabala tungkol dyan ang United Nations. They would constitute violations of international law. And I think whether something is a crime or not a crime would have to be decided by a court. But any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ang Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran, no? Pero ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and for another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat na pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin at pagbagsak ng OFW remittances. Magkakatotoo yung sinasabi niya na bobombahin niya ang power plant ng Iran, ang water supply ng Iran. Hindi pwedeng hindi gaganti yung Iran kasi noon pa gumaganti na rin sila, no? At magiging mas malawak yung gera. Iniisip natin ano magiging epekto sa Pilipinas niyan. Mga 18% ng ating remittances are coming from the Middle East. At kung wala silang trabaho, wala rin silang sweldo. At ngayon nga, I understand, meron ding reports na marami ng mga Pilipino ang stranded dito sa Pilipinas na hindi makabiyahe papuntang Middle East. Nasa 800 ang bilang ng mga Pilipino sa Iran sa ngayon. Sa buong Middle East naman, aabot sa 2.2 milyon ang mga Pinoy. Sa mga nakalipas na linggo, nagpapatuloy ang isinasagawang voluntary repatriation sa mga Pilipino sa mga bansa sa gitnang silangan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.